nakalipas na buwan ay isa-isang nagsusulputan po ang mga naloko umano ng content creator at kilalang toy collector na si Excel Sebastian. Sa pahayag ng mga biktima, inalok sila ni Sebastian na mag-invest sa isang negosyo. Kapalit ang mabilis, malaki at walang kita. Ngunit matapos lamang na maipalabas ang kanilang pera, ang vlogger, abay naglaho na rin na parang bula. Kapalit ang mabilis, malaki at buwanang kita. Malaki at buwan ng kita. Wala pong ganun pag investment, pre. Ngunit matapos lamang na maipalabas ang kanilang pera, ang vlogger, abay naglaho na rin na parang bula. Ang kasong ito, atin na pong inimbestigahan. Dancer, artista, Dancer to ay dati tong membro ng Street Boys. content creator, toy collector. Dito nakilala si Excel Sebastian. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, napalitan ito ng mga salitang manloloko, nanggugoyo at scammer. Dahil nasasangkot siya ngayon sa isang malaking kontrobersya sa pagputok ng investment scam kung saan Investment scam talaga. So makikita natin dito yung bandol-bandol na pera. May mga malalaking gold. Tapos meron Grabing pera nito. Sa tansya ko dito, mga 50 million to eh. din silang pinakita na office nila sa mga malalaking hotels din na may casino. So sabi ko, Nasa cart na yung pera. So ang lessons lang dito sa mga may pera dyan, lalo na sa mga OFW na pinaghirapan nyo talaga dyan sa mawalay lang kayo sa sa mga pamilya nyo basta dito trabaho kayo sa ibang bansa. So ingatan yung pera nyo, huwag nyo iasa sa mga influencer. So ito paliwanag ni Kuya about sa mga investment para hindi kayo maloko. ang Scam Watch Pilipinas naman nagbigay ng tips kung paano ba malalaman kung legit ang isang kumpanya na nag-aalok ng mga investment. Marami kasing forms of investment. Karamihan dyan, regulated ng gobyerno. At hindi ka pwedeng basta mag-offer ng investment kung wala kang lisensya. Kaya yung sinasabi ng Scam Watch Pilipinas sa mga kababayan natin, i-check po natin kung legit yung company. Huwag po tayong makikipag-transaction sa mga individual. Huwag mong ibibigay yung pera dun sa individual. Tama. Dapat i-check nyo, marami namang dyan. Nasa internet era na tayo ngayon. Magbayad ka dun sa kumpanya. At yung kumpanyang yon, huwag nyo rin pagkatiwalaan. Kasi ang dapat gawin nyo, i-check nyo kung registered ba sa Securities and Exchange Commission yung financial services company na yun. Unang-una, nasa website ng SEC. Ito yung checkwithsec.sec.com.ph or meron din silang app na pwede nilang i-download. Ita-type mo lang yung company. So ayan, Lalabas ka agad yun kung registered. sundin nyo tong ni Kuya. Pag nag-invest kayo, huwag nyo iasa sa individual na tao. Dapat naka-register dyan Nakita sa mong SEC. registered, huwag kang titigil doon. Kasi any form of investment, kailangan mo lang tinatawag na secondary license. Yung secondary license na yon, makikita mo yun sa baba. Ang gagawin kasi ng mga scammers, papakita lahat. Ito yung kinikita ko. Magpapakita yan ng mga cheque, GCash, bank accounts, Daming pera. Papakitaan mo lang ng pera. ito kalarami ang nakukuha ko. So, ini-entice ka. At ang gagawin yan, sila pa magpapakita, ito yung ID ko, ito yung SEC registration ko, certificate, di ba? Ito yung lisensya ko. Ano yung pagkakapare-pareho nun? Sa kanila nang gagaling. Dapat kasi ugaliin natin na magkaroon tayo ng due diligence. Tayo mismo yung mag-check. Sinubukan din namin makipag-ugnayan kay Excel sa pamamagitan ng kanya mga social media accounts. Ngunit wala kaming nakuha ang sagot mula sa kanya. Sa kanya namang Facebook post noong Pebrero, sinabi niya na hindi sila manlulokong mag-asawa. Wala rin umano silang na-scam ng mga tao. Wala na. Paano yung mga nag-invest sa'yo? Ayan pa statement ka pa.